Kaunlaran sa Bangsamoro. Tumatalakay sa mga programa at positibong pagbabago sa loob at labas ng rehiyon ng Bangsamoro. Magbibigay kaalaman sa mga isinusulong, ginagawa at nagawang kaunlaran sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Mapapanood tuwing Lunes hanggang Biyernes sa official Facebook page ng Bangsamoro Multimedia Network o BMN at Kaunlaran sa Bangsamoro. Kaunlaran sa Bangsamoro. Kaunlaran sa Bangsamoro. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala jami'an wa barakatuh. Mapia malulab mga Bangsamoro sa mga kapatid po naming mga Kristiyano, magandang hapon po sa inyong lahat. And fiyotamagan mga kabangsamoro sa lahat ng ating mga kapatiran dito sa rehiyon ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Siyempre mga kabangsamoro, pinapasalamatan po natin ang ating mga listeners and viewers ngayong hapon. Dahil sa ating pagtutok sa programang Kaunlaran sa Bangsamoro mula alas 3 ng hapon hanggang 3:30 mga kabangsamoro. Sa ngalan mga kabangsamoro ng BMN Technical Team, sa pamumuno po yan ni Executive Director Mampay Diaz sa Manudi Akmad. At syempre yung ating mga kagapay sa technical control si Sir Hasanuddin Singgon and Ustaz Mohamedin Sulaiman. At syempre yung Peace, Security and Reconciliation Office of PSRO under the Office of the Chief Minister Ahud Balawag Ibrahim. At syempre ngayong araw ng Martes mga kabangsamoro ay ipagpapatuloy pa rin natin ang ating talakayan sa mga programa at activity ng MSSD mula January 2024 hanggang sa kasalukuyan mga kabangsamoro. Ngayong araw mga kabangsamoro, the Ministry of Social Services and Development ay nagsagawa po sila ng Outstreet program for 50 Tedoray women. Yung 50 mga Tedoray na kababaihan mga kabangsamoro sa Municipality of North Upi. Doon po yan sa Ahmed mga kabangsamoro sa North Upi, Maguindanao del Norte. At isinagawa po yun mga kabangsamoro mismo doon sa Municipal Gymnasium ng North Upi, Maguindanao del Norte. Ang nasabing activity mga kabangsamoro ay kabilang pa rin yan doon sa selebrasyon ng National Women Month ngayong taon. At syempre ay para din i-facilitate mga kabangsamoro yung mga orientation on violence against women and children o BAUSI. Siyempre dapat talagang magkaroon ng advocacy mga activity para doon sa mga orientation mga kabangsamoro yung violence against women and children. Ika nga ay lahat ng nilalang sa mundong ito mga kabangsamoro ay may kani-kanilang karapatan. Siyempre para suportahan din mga kabangsamoro yung psychosocial support service, legal assistance and provision or grocery package. So maliban pa doon mga kabangsamoro ay tumanggap pa rin sila ng mga assistance para doon sa isinagawang activity mga kabangsamoro. At syempre mga kabangsamoro, programa pa rin ng MSSD sa North Upi, Maguindanao ay doon po sa tinatawag natin na Tedoray Women Participants Enjoyed. Nako, ngayon ko lang ito nabasa mga kabangsamoro ay Pamper Day at as they avail of self-care treats yung mga pagmamanicure pala yung mga pedicure and haircut during the Women's Month outreach program mga kabangsamoro. Siyempre yan po yung organized by the MSSD doon sa Municipal Gymnasium ng North Upi, Maguindanao del Norte.
March 14, 2024 sa nakaraang buwan mga kabangsamoro. At ang layunin doon sa intervention ay para empower and boost women's confidence. At syempre para maramdaman nila na magaganda sila, making them feel beautiful. Talagang ganun talaga ang mga kababaihan pag sa araw na yan. And syempre ang pinakamahalaga doon ay para ma-remind sila ma-remind tayo doon sa tinatawag na self-care should not be forgotten. So ibig sabihin, hindi lang kababaihan ang nangangailangan dyan. Pati rin yung mga kalalakihan at syempre mabuhay yung mga participants, yung mga benepisaryo doon na aking mga kababayan sa North UP Maguindanao. Bukod pa doon mga kabangsamoro, programa pa rin ng Ministry of Social Services and Development. MSSD empowers Tedoray women in UP Maguindanao del Norte ay extend services during Women's Month celebration. So ibig sabihin mga kabangsamoro ay karugtong pa nito ng programa. Karagdagang programa pa rin para sa mga kababaihang Tedoray na naninirahan o nakatira sa North UP Maguindanao del Norte. So para po doon sa effort mga kabangsamoro to champion the welfare and empowerment of indigenous women, the Ministry of Social Services and Development o MSSD organized an outreach program for 50 Tedoray women sa March 14, 2024. Ginanap po yan March 14, 2024 mga kabangsamoro at Municipal Gymnasium of UP Maguindanao del Norte. Yan po mismo mga kabangsamoro ay dinaluhan ni Attorney Annalisa Mones Siya po yung MSSD Chief of Staff at nagbigay po siya ng oriented the participants on during the activity At syempre mga kabangsamoro, yan po ay nakasaad sa Republic Act 9262 o RA 9262 also known as the Anti-Violence Against Women and Their Children Act. So, yan po yung 2024 tinatawag na BAUSI, mga kabangsamoro. So, kasama doon sa paksa, mga kabangsamoro, yung mga policy basis, yung mga BAUSI as public crime, yung mga cases, mga kabangsamoro, na napapalob doon, Siyempre maraming mga cases na nangyayari mga kabangsamoro, hindi lang sa mga particular na lugar kundi sa mga iba't ibang lugar doon sa mga karapatan ng mga kabataan at mga kababaihan mga kabangsamoro. At siyempre si Attorney Mones mga kabangsamoro also discussed the various rights of women, providing the participants with a platform to share their experience of abuse, and they also sought legal advice during the pre-legal consultation mga kabangsamoro. So ibig sabihin ay bukod pa doon ay nagkaroon pa sila ng parang symposium, yung mga brief symposium about the significance contribution of women in the past and their evolving rules, So syempre, kilala ko po, nandyan po yan, yung isa sa napakagaling na speaker mga kabangsamoro, at ilang beses ako nakadalo na siyang speaker, si Ustad Faisal Dakungan, one of the resources speakers sa araw na yan. So, palagi din ito siya naiimbitahan doon sa UP mga kabangsamoro. So, siya po yung nagbigay ng mga Islamic sharing regarding on the rule o gaano kaimportante yung kontribusyon ng mga kababaihan sa komunidad at maging sa bansa mga kabangsamoro.
At syempre para kilalanin yung kanilang importansya dun sa tinatawag na mental well-being, ano? At yan po yung kinonduct ng MSSD ng Psychosocial Support Services through activities like therapy, yung mga art, therapy, stress relief exercise, and interactive storytelling, mga Kabangsamoro. So, yan po mga Kabangsamoro. At syempre dun sa mensahe ni Attorney Mones, mga Kabangsamoro, ay kanya pong binigyang diin yung kahalagahan, the significance of National Women's Month. Siyempre, emphasizing quality and the importance of recognizing women's rights, mga Kabangsamoro. The reason why for our gathering today is to celebrate our month and to show that women are equal, women are equal to men, and no gender should dominate over another. Siyempre naman, at pagdating sa kakayahan, mga Kabangsamoro, ay lahat ng kababaihan o lahat ng tao ay may kani-kanilang kakayahan. Yan po yung selebrasyon, at sa pagkakalam po natin ng selebrasyon yan, mga Kabangsamoro, ay siyempre para bigyang halaga yung mga para ma-empower yung mga kababaihan, and to acknowledge their rights, and hopefully society will view women and men equally. Yan po yung sinabi ni Attorney Mones, mga Kabangsamoro. Samantala, mga Kabangsamoro, si Deborah Sampan Balayman, 39 years old, one of the participants, expressed her gratitude to the ministry. At kanya pong sinabi, thank you very much MSSD BARM for this activity because it gives us the opportunity to learn about our rights and make us feel valued as women. So isa po yan sa mga beneficiaryo, participants, mga Kabangsamoro, na nagbigay ng pasasalamat sa araw na yan. At syempre present po dyan, mga Kabangsamoro, ang North UP Vice Mayor Wilfredo T. Ibanez, and the MSSD Women's Welfare Program Regional Focal Person Paida M. Ansana, RSW, and the MSSD Maguindanao Provincial Social Welfare Officer, si Haja Emma S. Ali, RSW, mga Kabangsamoro. At kasama na po yung mga MSSD field worker, yung mga volunteers. Sa North OP po yan, mga Kabangsamoro, at buwan ng March 2024. Sa puntong ito, mga Kabangsamoro, panoorin muna natin yung mga video ng pamamahagi. Ilan lamang sa mga video ng pamamahagi ng Ministry of Social Services and Development. MSSD BARM at your service. Assalamualaikum mga Kabangsamoro. Narito tayo ngayon sa Barangay Dilausan, Balindong Lanao del Sur 8, kung saan namahagi ang MSSD ng relief assistance para support dito na pamilyang apektado ng insidente ng sunog noong nakaraang buwan, February 27, 2024. Ayon sa assessment ay sinagawa ng Provincial Social Welfare Office ng LSA na pag-alaman na 17 na mga bahay na may 32 na pamilya ang totally damaged, habang ang 5 bahay naman na mayroong 10 pamilya ang partially damaged. Samantala, agad namang tumugo ng MSSD sa nangyaring insidente at namahagi ng 25 kilong bigas, food packs, sleeping kits, dignity kits, protection kits, hygiene kits, cooking kits at trapal para sa 32 na mga pamilyang totally damaged ang mga kabahayan. Habang ang 10 pamilya na may partially damaged na kabahayan ay nakatanggap ng 25 kilong bigas at food packs. Magpapatuloy pa ang assessment ng MSSD sa mga biktima ng sunog upang ma-enroll sila sa iba pang mga programa ng MSSD sakaling sila ay mag-qualify. Nagpaabot naman ng pasasalamat sa MSSD ang isang residente na nasunugan sa mga natanggap nitong relief goods. Isa po ako sa nasunugan kahapon. Maraming salamat di MSSD BARM LSA. Malaki po itong tulong namin pang araw-araw. Maraming salamat po sa inyo. Pinalamatan namin sa Deputy Tama na salamatan na dito sa kanong kung nababalit.
Nasangib salamat sana kaya panabanginir kami. MSSD Barm. Sabab po kapkumanyor kami sa Gimyaulaw Lami. Panabanginir kami. Maraming salamat po. MSSD Barm. Ang interbensyong ito ay bahagi ng programang Bangsamoro Critical Assistance for Indigents in Response to Emergency Situation o BCARES program na naglalayong magpaabot ng tulong sa mamamayang Bangsamoro sa panahon ng crisis at sakuna. At yan ang ating balita mula dito sa Wato Balindong, Lanao del Sur sa ngalan ng MSSD Lanao del Sur A Provincial Communications Team. Ako po si Adelaida Muhammad Ali ng Bangsamoro muna, MSSD at your service. MSSD para sa Bangsamoro. MSSD Barb at your service. Assalamualaikum at magandang araw mga Kabangsamoro. Kaugnay sa obserbasyon ng National Women's Month ngayong taon, binisita ng MSSD Social Workers ang female dormitory ng Cotabato City Jail upang magsagawa ng iba't ibang interbensyon para sa mga women deprived of liberty o WDL kasama ang kanilang pamilya ngayong Martes, March 12, 2024. Kabilang sa mga interbensyong ito ay ang Psychosocial Support Services na kung saan nagkaroon ng iba't ibang aktibidad ang mga WDLs kasama ang social workers ng MSSD kagaya ng stress management na makakatulong upang maibsan ang kanilang mga iniisip at iniindang mga suliranin, storytelling at art therapy. Nagkaroon din ng sharing session ng mga WDL sa kanilang mga kasama kaugnay sa kanilang mga pangarap sa pamamagitan ng kanilang mga outputs. Nagsagawa rin ng brief orientation on case processing ang MSSD na kung saan nagkaroon ng pagkakataon ng mga WDLs na makahingi at makarinig ng legal advice mula sa abogado na si Attorney Mona B. Dirangen ng Ministry of Indigenous Peoples Affairs o MIPA patungkol sa kanilang mga kaso. Samantala, tumanggap din ng 19 na WDLs kasama ang kanilang mga pamilya ng hygiene kits mula sa MSSD na naglalaman ng malong, tandong, sabong panligo, shampoo, toothbrush, toothpaste, wet wipes at sanitary napkins. Ang taon-taong paggunita ng National Women's Month sa buong bansa ay naglalayong magbigay pugay at kilalanin ang kadakilaan at ambag ng mga kababaihan sa iba't ibang larangan at tipunan anuman ang estado nila sa buhay. At yan ang ating balita mula dito sa Cotabato City Jail Female Dormitory sa ngalan ng MSSD Regional Communications Team. Ako po si Aljabar A. Musa ng Bangsamoro muna, MSSD at your service. MSSD para sa Bangsamoro. MSSD Barb at your service. Assalamualaikum mga Kabangsamoro. Kaugnay ng selebrasyon ng National Women's Month sa buong bansa, matagumpay sinagawang 2 araw na magkatuwalay na aktibidad ng Ministry of Social Services and Development, katuwang ang MSSD Sulu Provincial Office na jail visitation para sa 19 na women deprived of liberty at Forum on Violence Against Women and Children para naman sa 50 na mga kababaihang badyaw nitong nakaraang March 7 at 8, 2024. Matagumpay sinagawang outreach program ng MSSD BARM para sa 19 na mga kababaihang detainees o women deprived of liberty sa Sulu Provincial Jail, Hulu, Sulu nitong nakaraang March 7, 2024. Ang bawat kababaihang detainee ay nakatanggap ng kumot, hijab at hygiene kit na naglalaman ng sabon, bath towel, shampoo, toothpaste, toothbrush, alcohol at sanitary pads na kanilang magagamit sa pang-araw-araw. Sila ay sumailalim din sa psychosocial support services at activities na naglalayong masiguro ang maayos na kalagayan ng kanilang kaisipan at maibsan ang kanilang nararamdamang suliranin sa buhay. Magpapatuloy naman ang close monitoring ng MSSD Sulu Provincial Field Office para sa mga kababaihang detainees kaugnay sa mabilisang pag-usad ng kanilang mga kaso at mga karagdagang interventions na kanilang kakailanganin. Samantala, nagsagawa rin ng forum ang MSSD patungkol sa Republic Act 9262 na mas kilala sa tawag na Violence Against Women and Children Act of 2004 at Psychosocial Support Services para sa 50 mga kababaihang badyaw nitong nakaraang March 8 sa Sulu Provincial Field Office ng Ministro sa Patikul, Sulu. Namahagi rin ng hygiene kits at food bags ang MSSD sa bawat kababaihang badyaw na kalahok sa nasabing aktibidad. Bukod dito, nagbigay rin ng self-care treat ang MSSD sa mga partisipante tulad ng libreng gupit, pedicure at manicure na mas lalong nakapagpasaya sa kanila.
Sa naging panayam kay MSSD Social Welfare Officer 3 Fatma Sariol, binigyang diin nito ang kahalagahan ng pagkilala sa karapatan at pagbibigay pugay sa kadakilaan ng mga kababaihan sa buong rehiyon. Para po ma-remind ang ating mga kababaihan na tayo ay mahalaga sa ating society, ma-extend sa kanila yung knowledge na sila ay may karapatan at sila ay may boses. Nagpaabot naman ng pasasalamat sa MSSD ang isa sa mga kababaihang badyaw na lumahok sa naturang aktibidad. Nagpapasalamat po ako sa MSSD at sa kanila yung binigay sa amin. Maraming salamat. Ang lahat ng mga interbensyong ito ay alinsunod sa obserbasyon ng National Women's Month ngayong taon, kung saan isa ang MSSD sa mga pangunahing ahensya ng Bangsamoro Government na tumutugon sa kapakanan at karapatan ng mga kababaihan sa rehiyon. Kaugnay rito, nakatakda ring magsagawa ang Ministro ng Kaparehong Outreach Programs para naman sa mga kababaihang sektor sa ibang probinsya sa mga darating na linggo. At yan ang ating balita mula dito sa probinsya ng Hulu-Sulu. Sa ngalan ng Regional Communications Team, ako po si Faris Man Yunus ng Bangsamoro Muna, MSSD at your service. MSSD para sa Bangsamoro. Ayan, maraming salamat sa inyong panonood at tayo magbabalik sa araw na ito mga kabangsamoro o sa oras na ito. Magko-commercial break muna tayo mga kabangsamoro sa ating pagbabalik. Ipagpatuloy pa rin natin yung ating usapin. Ako'y magbabalik makalipas ang ilang sandali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Today marks a momentous occasion in our ongoing journey towards peace and development in the Bangsamoro region. We gather to celebrate the handover and site visit of various projects under the EU-UNDP program on assistance for camp transformation through inclusions, violence prevention, and economic empowerment, or PROACTIVE. With profound gratitude, I extend my thanks to the European Union in the Philippines and UNDP for their unwavering support and commitment to the peace process, particularly the normalization process, which is crucial for achieving a just and lasting peace in Bangsamoro. As we stated on the grounds of Camp Abu Bakar, it is uplifting to witness the fruits of our collaborative efforts. The newly constructed school library for Abu Bakar Ascetic Elementary School and the warehouse with solar dryer in the Barangay Tugaig are not just structures made of bricks and mortar. They are sources of hope and gateways to opportunities for the learners and people in this community. Alongside this, the agricultural sub-projects and the procurement of farm machinery will undoubtedly empower our farmers, improve productivity, and contribute to the economic upliftment of the Bangsamoro region. We recently celebrated the 10th anniversary of the Comprehensive Agreement of the Bangsamoro, or CAB. As we reflect on the last week's critical milestone, we must acknowledge our strides towards peace. However, the journey is far from over, and the path ahead is fraught with challenges. It is a reminder that peace is not a destination, but a continuous process that requires dedication, political will, resilience, and collective effort. The normalization phase is critical in this journey. It encompasses not only the decommissioning of forces, but also socio-economic development, confidence-building measures, dealing with security concerns such as private armed groups, and transitional justice and reconciliation. These components are integral to healing the wounds of the past and laying down the foundations
for a prosperous and harmonious Bangsamoro. As the Bangsamoro Education Minister, I am particularly moved by the impact of this initiative on the young minds of this community. Education is the cornerstone of peace and development. The school library will inaugurate today, and future endeavors, including 2 classroom madrasa building and water system and hygiene facilities, illustrate our commitment to nurturing informed, resilient, and peace-loving individuals who will lead this region towards a brighter peace. The government of the Philippines and the Moro Islamic Liberation Front must continue to work together to implement all components of normalization. This partnership, grounded in mutual respect, understanding, and shared vision, is crucial for overcoming the hurdles that lie ahead. As we commemorate the 10th anniversary of the Comprehensive Agreement of the Bangsamoro, let us renew our commitment to the fundamental principles of peace process. We must uphold genuine collaboration and jointness in our efforts. Only through unity can we address the challenges and seize the opportunities that will lead us to the peace and prosperity that the Bangsamoro people rightfully deserve. Let today's activity be a testament to what we can achieve together. May it inspire us to continue our work with even greater zeal. The road ahead may be long and winding, but together we can pave the way for a future marked by peace, justice, and economic development. Mabuhay tayong lahat. Shukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bitawfiq wal hidayah. Yan po mga Kabangsamoro, tayo po ay magbabalik sa puntong ito. Siyempre mga Kabangsamoro, pagpatuloy po natin yung ating usapin ng MSSD. Kabilang pa rin mga Kabangsamoro sa programa ng MSSD, mahigit kumulang 300 drought-affected families in Tawi-Tawi. Yan po yung drought affected, yan po yung El Nino mga Kabangsamoro, tagduyo, ay tumanggap po sila ng mga relief assistance o relief aid assistance, yung 312 families in Simunul, Tawi-Tawi na affected po ng drought, ay tumanggap po sila ng assistance from MSSD on March 10, 2024. Siyempre mga Kabangsamoro ay para doon sa kanilang pang-araw-araw, yung meron pong 112 ay mula po yan sa Barangay Tubig Indangan, 50 from Barangay Ubol, and 50 from Barangay Pagasinan. 5 po naman from Barangay Tunggusong, and another 50 from Barangay Marua mga Kabangsamoro. So yan po mga Kabangsamoro, yung pamamahagi according kay Haja Belinda G. Adil o si Adil, RSW at MSSD Tawi-Tawi Provincial Social Welfare Officer mga Kabangsamoro, ay kanya pong binigyang diin yung mga nagkaroon sila ng agarang response, immediate response of all forms of calamities, emphasizing the importance of delivering quality service mga Kabangsamoro to the people and communities in need. Siyempre dahil po dyan, dahil minomonitor din po nila yung sitwasyon ng mga pamilya mga Kabangsamoro, at siyempre ay gumagawa pa rin sila ng mga monitoring, assessment, and validation para po doon sa additional intervention yung mga karagdagang pangangailangan nila mga Bangsamoro. Ayan, at syempre pinapasalamatan po natin mga Kabangsamoro ang ating mga listeners and viewers ng ating programa. Mabuhay po kayo, balasan kanunu Allahu Ta'ala. At syempre wag pong kalimutang i-like, i-follow, i-share ang ating programa. Sa mga update mga Kabangsamoro, bisitahin niyo po ang bangsamorotoday.com para po sa mga update na nangyayari sa Bangsamoro.
Sa ngalan mga kabangsamoro ng BMN CEO Sir Tuwalid Alfonso, Executive Director Ma'am Paidia Samanudi Ahmad at ang ating kagapay sa technical side, no? Si Sir Hasanuddin Singgon at si Ustad Mohamedin Sulaiman. At syempre si Ma'am Sahara Saban and Ma'am Hasna Bacol, ano? Sa lahat po ng sumusuporta, bumubuo ng ating programa, shout out po sa inyong lahat at isa pong magandang hapon ang aming pagbati sa inyo. At syempre ako rin po ang inyong Kabangsamoro ka-network, ang inyong anchor host mga Kabangsamoro, si Datomi Neskak. Maraming salamat and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaunlaran sa Bangsamoro. Tumatalakay sa mga programa at positibong pagbabago sa loob at labas ng rehiyon ng Bangsamoro. Magbibigay kaalaman sa mga isinusulong, ginagawa at nagawang kaunlaran sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Mapapanood tuwing Lunes hanggang Biyernes sa official Facebook page ng Bangsamoro Multimedia Network o BMN at Kaunlaran sa Bangsamoro. Kaunlaran sa Bangsamoro. Kaunlaran sa Bangsamoro.